Ladies and gentlemen, right now we are here on the booth, one of the booth from Central Luzon State University, and with us is a molecular biologist of CLSU, no other than Professor Adrian Corpus. Sir, I'm curious, ano po pa itong cyst on site and left on site? Parang katunog siya ng leptospirosis, especially now we are on the Habagat and 2 typhoon. It's related po ba or what? Yes po, it is related po because this is a detection kit to detect Leptospira and Schistosomal control environmental and blood water samples. So unlike the traditional diagnostic kit, meaning this uses in human, ito po ay directly sa tubig. So aalamin natin kung meron bang Leptospira sa baha or Schistosoma japonicum sa environmental waters like ilog, rivers, irrigations. So, ito pong produkto namin ito or innovation is kumpleto recovery. Ibig sabihin, andito na po lahat ang kailangan from extractions, assays, and interpretation. Tatlong step lang po siya. Meron na siyang extraction manual, meron na rin siyang filter. Mainly, gumagamit siya ng filter para matrap yung Leptospira or Schistosoma, depende kung saan mo siya gagamitin. So after nun, ang heart of technology po kasi is a DNA-based isothermal amplification. Meaning, kukuhanin natin yung DNA ng Leptospira, tapos po paparamihin po ng biosensor na yun. So pag dumami yung DNA na yun sa sample or sa biosensor na yun, is mag-reduce siya ng resulta. So colorimetric result, ibig sabihin kulay ang magpapakita kung meron o wala ang biosensor. So sa aming manual, makikita natin magpe-presenta siya ng dalawang distinct na kulay, blue at transparent na kulay. Ang blue nag-i-indicate na positibo ang water sample sa Leptospira, at pag naging transparent naman ito is negative siya o walang Leptospira sa sample na na-collect. So ang importansya ng aming kit is so far wala pa pong katulad ito. So typically po, para malaman lang ng DOH kung merong Leptospira sa isang lugar is pag nagkasakit na yung tao. So ang advantage ng aming innovation is that malalaman na natin mismo sa baha kung merong Leptospira. So preventive, preventive po ito. Po siya. So precautionary basis. So that it can improve the strategic management ng DOH and other risk reduction agencies ng Pilipinas. So ito po ba yun? Ito Yes, po yung... Nandito na po lahat ang gamit from filter, kung saan gagamitin natin siya pang i-filter. As much as possible, we recommend po na i-filter yung buong environment para mas makukuha natin o matatrap natin yung sakit na kailangan or ma-detect. Kunyari, for example, Leptospira sa baha, sa ilog o ay Schistosoma japonicum. So, after filtration, matatrap po dito yung Leptospira. Tapos kung may pangkuha na rin po tayo, which is yung swab, kukahanin natin yung Leptospira. Tapos meron na rin po kaming extraction kit dito o yung pangkuha ng DNA. DNA niya. So, ita-transfer lang natin po sa provided tube ng lagyanan. Ita-transfer lang natin yung reagent and then ilalagay lang natin yung sample. After nun, para po lumabas po yung DNA, kakailanganin natin ng plastic vessel. So, by mechanical crushing po, duduruin po natin yung sample para po lumabas yung DNA. Then we provided din wrapper, pangkuha ng sample, tapos itatransfer na po siya sa biosensor. So ganito po ang itsura ng biosensor. Dried format po siya, ibig sabihin tuyo po siya. So ang
ang advantage po nito sa traditional detection kit ng tao or sa hayop is that hindi na kailangan ko ng i-refrigerate. So, hindi masisira ang biosensor. Hindi siya ganun ka-sensitive. Hindi po siya ganun sensitive. Kaya niya mag-withstand ng room temperature. So, maganda po ito for transport or on-site detection talaga. So, ilalagay lang po yung DNA sample dito sa biosensor na to para ma-rehydrate siya or maging tubig agad. Maging tubig ulit, I mean. Tapos po, maghihintay po tayo. Typically, ang incubation duration is 45 minutes. Pero as quick as 15 minutes, kaya niya magbigay ng resulta kung maraming Leptospira or Schistosoma sa sample natin. So, after 45 minutes, magpapakita siya ng colorimetric result na sinabi ko po. Ay, yung indicator na. Indicator. So, ganito po yung magiging itsura niya. So, pagkakulay blue po siya, ibig sabihin, merong Leptospira sa tubig na nakuha natin. Pero mawawala po yung kulay. Pag nawala po yung kulay niya, ibig sabihin wala pong Leptospira sa sample. So, Negative yung kulay. negative po siya. Ang maganda po dito, hindi kailangan ng specialist expert such as molecular biologist kasi po, maipapakita na sa kulay. So, pwede na yung mga healthcare professionals like nurses. Kung bala, yung technology transfer, madaling i-access ng simpleng tao. So, hindi na siya kailangan dalhin sa laboratory. Konting training lang, maaari nang gamitin ng tao, especially local health units. Sir, ano naman yung pagkakaiba nung dalawa? Kasi di ba meron tayong cyst on site and left on site. Ano yung pagkakaiba nila? So, ang schistosoma po kasi isa siyang parasite or bulate. Kung may bulate yung mga may bahang area, gano'n? Yung schistosoma po is hindi siya present throughout the Philippines. May mga endemic places lang po siya. Tulad ng Eastern Visayas. Meron po. Typically, nagre-reside yung sakit na ito, nagpaparami siya, may host po siyang susok. Ang scientific name po niya is Oncomelania hopensis. So, yun po yung intermediate host niya, dun siya magpaparami. Then after po nun, i-release siya ng suso. At typically, ang suso nito ay tumitira sa mga humid o mabasang lugar. So, pwede siyang i-release sa irrigations, rivers, and even lakes kung saan nagre-reside sila. So, ang pagkakaiba po nito sa Leptospira, ang schistosoma po kasi, kahit wala kang open wounds, may infect ka, kaya niya mag-penetrate sa skin. Kumbaga parang, hindi ba parang usually the common masses think na ay you are vulnerable pag may mga open wounds. Yung pala kahit wala kang open wounds. Specific po for schistosoma lang po. Pero kung Leptospira, alam naman na po natin na kailangan siya ng pintura o open wounds para makapasok sa tao. So yun po yung pagkakaiba. And lastly po, because you're from the CLSU, do you have already the partner or for ano na pa to, for commercialization na, or you need a partner pa para fully commercialize We yung are R&D? looking for partners, policymakers, para po ma-commercialize yung aming innovations at ma-distribute sa tao. Kasi currently po wala pong policy ang gobyerno regarding surveillance on water. So we are looking to policymakers to improve the policy of the government sa ganitong active surveillance para po ma-provide din sa tao ang latest at mabilis na surveillance sa mga ganitong uri ng sakit. Kasi po, usually, it takes years para lang po ma-survey yung buong Pilipinas. So, matutulungan din po ang gobyerno para sa mabilis. Kumbaga madali natin mamamapping lahat. Yes po. Actually, wala pong complete map. Especially sa sa leptospirosis. Kasi po, ang DOH, may isasabi lang ng DOH na mayroong Leptospira ang isang lugar pagka nagkasakit na yung tao. So, ang advantage po nito, maitetest na natin mismo kung nasaan yung Leptospira sa baha. Easily we identify the locations. Yun po. Yun po yung aming advantage or yung kinagandahan ng technology.
Yes, sir. If ever kung halimbawa ay yung mga makakapakinig nito ay may mga pharmaceutical company or even the government, the DOH are interested, sino po kahit email, paano po kayo malulocate? Directly from the school? You can contact po our project leader. Siya po ang nag-invento nito. Kami po ay co-developer lang. Si Dr. Rubihilda Parizgison Alili, PhD in Medical Science. So, currently po siya ang director ng University Research Program Office of the Central Luzon State University. Pwede po nilang kontakin si Doc Ruby for other information or concerns if they are interested in our technology. Sister, kasama din po kayo as partner. Yes. Ano pong pangalan niyo, sir? Mark Orville Esusa. Yan. Dalawa sila. So, from Central Luzon State University, we witness some of the insight of their latest innovation, no other than microbiologist, Sir Aldrin Corpus and Mr. Mark Orville Esusa.